Hello mga plantito-plantita. Ayan, napitan ko nga dito sa cellphone. Kasi sabi nyo mahina ang boses ko. Ayan. Hello mga plantito-plantita. Good morning, good day po sa inyong lahat. At ngayong araw naman po na ito, August 21, ay samahan nyo naman po ako mag-garden. At syempre, ito yung routine natin ng mga plantita at plantito. Kasi dito po sa tinatrabahuhan ko na ito, malala. Ayan. Malala yung kalagayan ng mga plants. Natatawa na lang ako. I'm sorry mga plants. Ayan. Medyo kayo ang nahuli. Hindi ko kayo, siyempre mahina ang kalaban, nag-iisa ang tagapag-alaga sa inyo. Kaya, ayan. Pero siyempre bago po ako magpatuloy, ay welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At eto nga po, kung makikita nyo, malala na po talaga yung kalagayan dito. Ayan, sobrang lala ng mga plantito-plantita. Dahil napaka rumi na, marami ng mga dahon na natuyo na, nalaglag dito, at saka wala na sa ayos. Grabe. Natatawa na lang ako. Magagalit sa akin yung mga plants ko. Isipin nila, kami yung hinuli. Huli talaga sila dito kasi nasa likod sila, kaya huli ko sila inayos at aayusin. Buhay plantita ay ito talaga. At alam ko, babalik naman sila ulit sa ayos. Pag na-trim na po natin sila at nalinisan. Ayan. Kaya, ayan, mag-umpisa na po tayong magtrabaho, mga plantita-plantita. Grabe mga plantito-plantito. Ang lala ng kapal ng mga plants dito. At ayan, umuulan na naman. Umuulan na. Sana hindi na lumakas para kahit paano ay maumpisahan ko na itong trabaho ko dito at nang matapos ng aking mga ginagawa. Kung mapapansin niyo po, ang dilim. Kahit naka-high ang brightness ng cellphone ko kasi makulimlim po at umaambon na rin. Lumalakas na po ang ulan. Mababasa po tayo. Ayan, silong po muna tayo. Sayang yung oras. Pero ayan, no choice. Kung kaya pa mamaya or bukas na lang po. Ayan, shoutout ko pala po muna mga plantito-plantita itong nagpapa-shoutout po sa akin. At syempre, mayroon pa akong bagong viewer dito sa aking munting channel. Siguro nag-scroll si sir at ayan, napaklik siya dito sa aking channel. At ayun, na-appreciate niya yung way ng aking paghahalaman, ng pagtatanim. Kaya dati raw ay hindi niya gusto yung pinagsama-sama yung mga plants. Ngayon po nakita niya na maganda rin po pala daw. Ayan, kasi parang ang gusto yata ni sir dati yung naka-uniform yung mga plants, same variety, same colors. Parang yun yung gusto ni sir. Kaya sabi niya pwede din pala din pagsamasamahin yung mga plants na iba-ibang variety. Kaya sabi niya sa akin, ayan, shoutout ko daw siya. Kaya ayan, hello po sa inyo sir, good morning po sir Sendumundon. Ayan, dyan sa Bangar, La Union. Si sir ay isang young plantito. Ayan, sana dahil si sir ay young pa, bata pa, ay sana ay tuloy-tuloy yung kanyang paghahalaman. Siyempre darating sa point na medyo tatamlayin tayo sa paghahalaman for some reasons. Ayan, pero pag nasa puso po natin yung paghahalaman, ano pa man mga dahilan na dumating, babalik at babalikan pa rin natin yung hilig natin, yung paghahalaman. Basta hindi ko alam, parang talagang sobra ko lang talagang love yung paghahalaman. Ayan. At syempre, kasi yung paghahalaman, kailangan talaga ng oras, ng lakas. Hindi pwede maghalaman ng ilang minuto lang. Maswerte na lang din ako mga plantito-plantita at dalawa lang yung anak ko. Wala na akong anak na maliit. Kaya kumbaga po, naibibigay ko yung atensyon para dito sa aking mga halaman. Nagagampanan ko po yung aking obligasyon. Kahit hindi lahat ko sila
sabay-sabay na naaatensyonan. At least po, utay-utay ko naman silang naaatensyonan kasi mahina po ang kalaban. Mag-isa lang po akong nag-aalaga sa kanila. Ang dami po nila. Pero ayan, hello sa inyo sir. Ayan, si Sir Sindumundon, dyan sa Bangar, La Union. Ayan, and shoutout din po kay Ma'am Maria DP. Ito si Ma'am Maria Agnes DP, ayan, ay taga Camarines Norte. Na-shoutout ko na siya dati sa previous vlog ko, siguro last month. Pero hindi ko sure kung si Ma'am ay nanonood din dito sa aking munting channel. Kasi doon lang ko siya nakita nakafollow sa page ko at nakikitang nagre-react. Yung page ko po kasi hindi naman ako doon nag-upload tulad ng ina-upload ko po dito sa aking YT kasi hindi naman po yun monetize. Pang ano lang yung pang update lang po. Pero ayan, sana madaan dito si ma'am sa aking munting channel at marinig niya yung pagbati ko sa kanya. Ayan, kay Ma'am Maria Agnes DP. Ayan, pinapabati po ni Ma'am Agnes ang family Cambronero and family Poblete. Diyan po sa Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte. Ayan, pinapabati po kayo. Ayan, ang family Cambronero and Poblete from Ma'am Maria Agnes DP. Ayan, dyan sa Camarines Norte. Ayan, salamat po ma'am sa panonood at sa suporta. Salamat din po sa inyo Sir Sin Dumondon ng Bangar, La Union. Grabe po, talaga pong kutang-kuta naman dito sa paglilinis. Talagang hard cleaning yung trabaho dito po dahil po sa natambak talaga yung linisin. Grabe po talaga. Parang para akong nauumay na sa kakaalis, kakadukot ng mga tuyong dahon at itong mga excess na mga sanga ng halaman. Sobra pong nakakapagod pero ayan, go lang kasi hindi naman to malilinisan kung hindi ko to gagalawin at ang magiging premyo na lang po nito sa akin pag malinis na naman po. Ayan. Buhay plantita po, ganyan talaga. Napapagod ka po, parang gusto mo nang huminto at magpahinga pero parang hindi pa rin po pwede kasi nga po hindi pa tapos at may liwanag pa. Yun talaga yun eh. Nakakatawa pero ito yung katotohanan sa pagiging isang certified plantita.
sobrang hirap mga plantitang linisan. Diyan sa mga kasi sa mga bato, sumisiksik yung mga dahon, makilakas, kumbaga makikusog, mas makipwersa sa pagwawalis. Pag sumiksik na doon sa mga bato yung dahon, ang hirap na din walisin. Obligado talagang adukutin mo, kunin mo talaga. Lalo yung mga doon sa may white stone, yung mga dahon na pong tuyo, di siyempre sa tagal po parang nadudurog na siya. So ang hirap na po siyang kunin ng walisin. Kailangan talaga mano-mano, yung para kang nagkukuto na naghahanap ka ng lisa para lang mapulido. Mahirap pong linisan sa part na ito, siguro dahil halos baka mahigit ng kalahating taon na hindi ko to lilinisan talaga ng sulit na linis. Kaya nakakapagod din sa pagwawalis, yun, sa nagsisiksik dito sa bato. Pero ayan, nagkape muna ako, nagpatimpla ako ng kape. Hindi pa nakuha yung timpla ko, kaya hindi ako satisfied dito sa kape. Ang gusto ko sana yung kape, mga abot dyan lang. Malabnaw ito eh. Tapos konti lang asukal. Ito matamis na malabnaw. Kailangan kong turuan si B-boy paano yung timpla ko. Hindi ko siya na-appreciate. Yung pagod ka na nga, gusto mo naman sana magkape, pero yung kape hindi perfect. Sana matapos ko na rin to. Para, ayan, masulid na dito. Masulid na yung malinis na. Sa totoo lang po, to be honest, yung negative result. Ayan, negative result. Kasi yung positive result, pag may bato, magandang tingnan. Ang perfect niya talaga sa garden. Presko, nature na nature. Pero yung negative, yung negative niya, bahagi. Sa pagwalis talaga, mas maganda, mas flow, mas suwabing walisan talaga pag lupa. Mas madali pa nga magwalis sa paragrass, sa Bermuda grass, kaysa may bato. Okay lang po yung bato kung doon naman sa mga pagipagitan ng bato ay may semento na parang parang magdugtong-dugtungan. Ito po wala. Kaya yung tendency, sumisiksik yung mga dahon sa mga pagdugtong-dugtungan ng bato. Mas mahirap siyang walisin. Lalo pag nakasiksik na kailangan na talaga siyang bunutin. Tingnan nyo po to, dito ako nahirapan. Diyan po ako nahirapan ho. Nagsiksik-siksik na po dyan ang sobrang mga dahon. Ang kapal na po ng dahon. Sabagay, matagal na rin po kasi. Ayan, pag ganyan, pag magsiksik na po dito. Ayan, nakaganyan na po, nakasiksik na. Minsan, ang hirap na maanuhan ng walis. Tapos minsan, matatanggal pa ang bato. Kaya obligado ka na lang na dukutin mo na lang. Ayan, tulad po niyan. Ayan, tapusin ko lang itong mga plantita. Gusto ko lang itong ma-documentary. Ayan. Dito sa aking YT. Para, ayan, souvenir. Gusto ko siya nang alisin. Gusto ko na itong burahin itong garden na to. Kasi nag-usap naman kami ng asawa ko. Kasi itong rambutan. Ayan. Ayan po. Ayan. Sabi ko, siya na yung naglililim dito sa mga kruton. So, hindi na po naiinitan yung kruton. At saka sobra niyang dumi. Nataon pa siya nandito sa may mga pabato-bato effect. Kaya sabi ko, kung hindi aalisin tong rambutan, aalisin ko yung plants. Burahin ko na tong garden. Kasi sabi niya, mas okay na daw para kung anong gustong itanim niya. Gusto niya magtanim ng gulay. Bahala siya. Sabi ko, bahala kayo. Sa'yo na yan. Project mo yan. Kasi sabi ko, hindi na yan inaabot ng oras ko. Sa'yo na yan. Kaya ayan. Pero sabi ko, kung pumayag sana siyang putulin yung rambutan, hindi ko aalisin yung plants. Kasi pag wala tong rambutan, wala ditong mga dahon na malalaglag. Tapos, mas madadirect sunlight itong mga kruton dyan, na mga Thai kruton. So, ngayon po, hindi aalisin yung rambutan. Nalililiman yung mga Thai kruton. Hindi na siya ganun kayelo, hindi na siya ganun kapula. Kasi lumabong na po ng gusto itong rambutan. Nung magtanim po kasi ako dyan ng kruton, yung mga rambutan, itong rambutan, hindi pa naman ganyan po kalaki, kalago, kataas.
Kaya sabi ko sige, alisin na lang natin tong garden para kung magtanim ka man ng mga gulay, kung kailan mo gusto, ay sana nga po may time siya. Wala naman siyang time. Ayan, bahala siya sa buhay niya. Basta ayan, after ko nito, kasi gusto ko naman mabidyohan ng last itong aking, ito na naging bahagi ito, na ito yung nating ayos dito, na iyon yung mga plants. Ang iisipin ko lang po kung paano ko at saan, paano anong ayos itong mga plants na ililipat ko. Ayan po. Ngayon mga plantita ay tapos na po ako at videohan na po natin. Natatawa po ako sa aking asawa kasi nung sinend ko yung picture nito nang matapos ko na ang trabahuhin ay nang malinisan, nagbago yung isip niya. Sayang daw nung garden. Siguro hindi niya mapanindigan yung plano niyang mag-vegetables garden siya. Kasi syempre po busy siya at priority niya yung paghahanap buhay. Ngayon po ay umuulan dito at sobrang happy yung mga dahon ng plants. Nakainom sila, nakapaligo sila. Ayan, very sila, kung makikita niyo po talagang parang umingiti yung mga dahon nila sa siglang. Pero lesson learned, minsan po sa buhay natin, based on my experience kahapon na sobra akong pagod sa pagkikit-kit ng mga tangkay ng mga dahon ng rambutan dito sa mga bato ay nakakapagod po talaga. Kaya minsan po ang hirap din mag-decide pag pagod po tayo, pagod, masaya or galit. Ayan. Ganun pa man, ano man yung magiging desisyon at ano man yung magiging plano ni God dito sa garden na to, sa amin, ay mangyayari po yun kasi siya naman yung magbibigay ng sign. Siguro ngayon, ayan, natawa lang ako sa asawa ko nang hinayang siya. Basta parang ayaw niya na daw. Basta daw. Pero ngayon po, ayan, maulan talaga po at eto, yung mga plants. Dati po, alam naman to ng mga viewers ko na itong mga plants dito, ay mga mga nakapat ito dati. Dinairi ko na lang dyan. Parang dinouble-double ko na yan. Kasi ayan po, matataas na po yung mga croton dito. Yung advantage po talaga, ayan po nga yung Queen Elizabeth. Ayan po, mahirap lang turuin. Ayan, nasaan yan? Kasi umuulan. Ayan yung yung isa, yung nasa likod ng eto. Ayan, nang yelo ang dahon. Ayan. Pag direct ground po, sobra pong ganda. Pero ito na tong aking orchids, natumba pala to, hindi ko namalayan. Pero meron pa naman, ayan, may tira pa naman. Naputol na yung kahoy. Ayan. Malago yung mga halaman dito po, pero po kulang siya sa kulay. Kulang sa kulay niya po dahil sa shade nga po ng rambutan. Kaya po, kung makikita nyo, dapat po yung yellow, dapat yellow po yan. Inanok ko po lang siya. Ayan, napakita ko naman sa unahan ng video na binawasan ko siya para maliwanag lang. Ayan. Tapos ito, ayan, gusto ko lang siyang ipantay sa ibabaw. Ayan, si Gold Dust. Ayan. Sobrang ganda po nitong garden pala, ayan. Parang inangat ko yung sarili kong upuan. Hindi po, maganda po talaga pag nalilinisan na po yung ating garden. Ayan, tingnan nyo naman po. Kasi yung naglilinis pa lang po ako, sobra po talaga nakakadismaya. Sobra pong nakakadisappoint yung garden. Basta po wala na sa ayos. Actually, yung plants maganda, nagilang mukha siyang pangit dahil nga po sa kalat ng mga tuyong dahon. Pero ayan po, kung titingnan nyo po, kahit ngayon ay hindi naman walang masyadong sikat ng araw kasi nga po umuulan. 2:00 na po ng hapon dito. August 24, nagdadaguldol. Ayan, naririnig nyo po yung kulog. Pero ayan, napakaganda po ng plants. Talaga pong healthy sila. At dito, ayan po, sobrang taas na po nito. Sobra na yung taas nito. At dito ako talagang nahirapan sa ibaba, maglinis dito. Sobra naman po talagang hirap kasi siya, nagsisiksik-siksik nga po yung mga tangkay nung dahon ng rambutan.
Tapos marami pong mga durog na dahon. So gusto ko po talagang alisin din para talaga pong pulido na nilinisan po talaga. Kaya ayan, makikita nyo po ang ganda sa ilalim. Wait po. Ayan po, ang ganda sa ilalim. Kaya sabi ng asawa ko, parang hindi, wag na natin alisin, sayang. Nang sinayang siya nung makita niya. Ayan po, di ba po, napakalinis, napakagandang tingnan sa mata. Nung start ng video po, napakasukal, napakapangit, nakakadismaya po talaga. Pero ayan ngayon. Tapos yung mga plants nga lang po talaga dito, hindi lang ganun kakulay. Sa rason nga po na nasa shaded area sila. Tapos ayan. Pero ayan po, sabi ng asawa ko, bawasan na lang daw yung mga sanga ng rambutan. Yung nakapunta dito sa may part dito, ayan, bawasan na lang daw po para makakuha pa rin po ito ng tamang sunlight. Kasi dapat po red na red po yan. Tingnan nyo po, diba? Sobrang ganda talaga. Ayan, paulit-ulit ko yung salitang sobrang ganda. Ayan. Kasi po napakaganda naman po talaga. Tingnan nyo naman po, Ayan, yung mga Thai cruton po kasi ang halos nandito, itong red Bangkok at saka itong yellow Thai apple. Ayan po yung exclusive talaga sila dito, silang dalawa. Ayan, at may garlic vine din. Ayan. Kahapon din, ayan, pinantay ko na po ito para po talaga pong lumiwanag. Lumiwanag dyan. Ang ganda ng mga dahon nila nung naulanan. Kontento sila sa ulan. Kaya yun po, continue lang sa pagga-garden po talaga para happy lang. Kasi pag tumigil po tayo sa pagga-garden at pinabayaan po natin yung mga plants, sayang, kawawa naman po. Kawawa naman yung likha ni God kung natin, pababayaan po natin. Sobra pong ganda ng mga plants. Pero ito po, gusto ko tong alisin dito. Ayan, nga ito parang lumambot, na parang natumba. Ayan. Ayan, tinanos ko po, ayan. Ayan, sobra pong ganda rin yan. Kahapon talaga grabe. Para akong kahapon, naburyo ako doon sa kakaalis ng dumi. Sabi ko, ano ba yan? Pero ngayon, ayan po, dito pa ako sa malayo-layo. Tingnan nyo po, Ayan, parang hindi pinaguran ito parang hindi inilinisan. parang lang kung titingnan nyo po kasi maliit lang yung space, parang isang oras lang matatapos na, pero hindi po, halos 2 araw po akong naglinis po dito. Ayan, sa video lang, mga cut-cut na lang kasi yung video para lang po mapadali. At eto, dati po, ang mga nakatanim dito, alam niyo na mga old viewers ko na may mayana dito. Ayan, mga nakapat, tapos nakadirect. At talagang inalis na po. Kumbaga, parang na lang siya, para lumuwag. At ang plain, medyo plain na yung dating, maluwag na. Ayan. Papunta na yun doon sa kabila. Ayan po, Ang lusog po ng mga plants. At matataas yung mga halaman doon sa may white stone. Ayan po, Ayan, malaki na sila. Kaya nanghinayang yung asawa ko na alisin. Nanghinayang siya Sobra sa pong hilig sa plants. Kahit na po lagi siyang wala dito, pero talaga pong bata pa rin po. Nung bata pa po siya, talagang naghahalaman din po siya. Sobra niya pong hilig ang paghahalaman. Ayan mga plantito-plantita, maraming salamat po sa pagtiyaga po ninyo na manood po sa episode na to. Sa mga nadadagdag na subscriber, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po, at sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po, and God bless you all po.